Oopsie! Hello mga mi! Ay di are na nga. Today is not an ordinary day. Dahil gagraduate din itong aking anak. Wow! Sabi nga ni daddy ay gagraduate din daw ako. Dahil mukhang pinaghandaan ko rin nga itong aking outfit. Ay syempre naman, kapag mga milestone nga ng ating mga anak ay lagi tayong handa dapat. Dahil nga sa ating mga magulang ay napakahalaga ng araw na ito. Akala mo ngayon pag-graduate ng college kung makapagsalita itong ating wag ka nga at play class lang ito. Hindi pa nga ito nursery. Di umano nga isumugod na naman itong aming team. Para nga masaksihan kung anong gagawin ni Lua. Baka nga magsumpong na naman. Ay di aret, on the way na nga kami papunta sa school. Alas 9 nga pala ang call time. Kapag wala ngang traffic ay mga 10 to 15 minutes ang biyahe mula amin hanggang dito sa school nila. Mga mare, welcome to CMI. Kung saan dito namin siya napiling pagkatiwala ang ipasok. Are mga mare, hindi naman sa pagpo-promote. Nung una-una nga, ipinasok ko dito si Luan ay kasama nga ako sa loob. Dahil nga ayaw niya magpaalaga sa iba o ayaw niya magpaiwan. At ito nga ang gusto ko matanggal sa kanya. Kaya naman ako naghanap ng school kung saan magiging independent siya at magkakaroon siya ng mga kalarong kasing edad niya. At habang ako nga ay kasama ni Luan sa loob at ako lang ang nanay doon, ay syempre ino-observe ko rin mga galawan ng teachers, anong setup ng mga bata, safe nga ba sila. At doon nga ako humanga dahil hindi biro ang trabaho ng mga teachers dito. Nagiging instant nanay talaga sila dito mga mi. Napakasisipag at napakamaalaga. Sobrang alerto rin nila sa mga bata. Yung tipong aakit ang mga bata at sila naman tatakbo. Ganun sila kaliliksi dito mga mi. Kaya naman thank you sa inyo CMI teachers. God bless you always. Eto nga at pagkatapos namin magmarcha ay kakaiba nga ang kanilang umpisa. Dahil worship song ang kanilang tugtog. Higa nga sa kalimitan ay prayers agad. Dito ay pupurihin muna ang Lord. At pagkatapos nga ng awita, ay kumanta naman ng Lupang Hinirang. Pinangunahan ng isa dito sa mga teachers. Grabe, sobrang tagal ko na hindi nakakarinig ng ganitong tugtog. Nung napasok pa ako, sobrang tagal na. Hindi ko nga talaga akalain na meron na akong anak na napasok. Literal talaga. Na all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Grabe ka talaga, Lord. Sobrang buti mo sa aming mga buhay. To the point na kahit katiting napansin ay hindi kami karapat dapat. Pero ito't pinagkalooban mo ako ng anak. At talagang nagbigay kulay sa aking buhay. Talagang nagpabago din ang mga priorities ko sa buhay. Nung hindi pa nga ako nagkakaanak, ang palagi kong mindset ay paano bag ako yayaman. Na siguro'y okay lang na wala na akong pamilya basta ako'y maraming pera. Ganito talaga ang mindset ko noon. Takot na takot talaga ako dati magkaanak. Dahil nga ang hirap ng buhay. At ayaw maranasan ng aking anak magtiis sa hirap. Buti na nga lamang at hindi inalaw ni Lord na mangyari ang aking kalooban. Kung hindi ang kalooban niya ang nasunod. Binigyan niya ako ng anak, ng asawa, at ngayon nga ay full-time mom ako. Ako ang present at first sa lahat na nangyayari at milestone niya sa buhay. Yun nga lang, wala akong madaming pera. Ay hayain na at sanay na naman. Kung isang araw nga halimbawa ay kausap ko si Lord. Tapos tatanungin niya ako kung ibabalik niya ang panahon. Ano bang mas pipilian ko? Pagpalain niya ako sa karir o pagpalain niya ako sa pamilya? Babalikan ko pa rin ang buhay ko ngayon. Mas gugustuhin ko pa rin maging nanay. Pero hindi naman ibig sabihin na ayaw ko na ng karir. Siyempre, ipupush pa rin natin yan kahit nanay tayo. Ngayon nga tayo dapat mag-push ng karir dahil nga tayo nanay may dahilan na at may pupuntahan pa. Kaya lang hirap talaga mag-umpisa. Pero ito nga at patuloy ako naniniwala na may magandang plano si Lord sa buhay ko. At sa buhay ng buong pamilya ko. Grabe kung iisipin ko nga nakakaiyak. Pangilinan Juliana Luis D. Extra Minor and Young Achiever Award. Dapat si Joaquin na lang yun. Ay, pala. Grabe yung reaction namin. Nakala mo yung college ang graduate. Pero anak, ito ang unang akyat mo sa stage. Nakasama kami. Cherish ko to. Kaya naman, kung kalooban ng Lord, sa graduation mo sa college, ay papanoodin natin ito. Wow! Siguradong matutuwa ka sa iyong video. Napaka-cute. Ngayon pa nga lamang, ipinapahanga mo na kami. Sobrang proud kaming buong pamilya sa'yo. 2 years old ka pa nga lamang dyan. Kaya naman, hindi ko alam ang magiging takbo ng iyong isip dyan. Actually, pinag-pray talaga kita bago ang graduation. Sabi ko, Lord, ikaw po ang mag-control sa aking anak. Ikaw na po ang bahala para bukas. Gumising nga ako ng umaga.
panatag ang kalooban na magiging smooth ang lahat. And praise God at ito't napaka-behave mo naman. Ang sabi nga ni teacher ay ibigay daw ang flower sa akin. Ipinahiram nga lamang sa akin at sa daddy para niya iaabot. At nagulat nga ako at pinahiram linlaan sa daddy niya. Iniabot din sa kanyang lola. Sa punto ngang ayan ay patapos na nga. At eto na nga ang picture taking. Nagpa-picture siya sa mga teacher at saka kay lola niya. Eto nga at waiting na kami kay lolo at kay tita niya. Akala pala nila ay 11:30 talaga ang tapos. Pero 10 pa nga lamang yata ay natapos na. Ay, hindi naman talaga pwede magtagal kapag mga ganito kababata ang gagraduate. Siguradong iyakan na naman. Kanina pa nga niyan hinahanap ang lolo niya. Pinuntahan nga lamang kaya hindi nasaksihan ni lolo ang kanyang graduation. At pagkadating nga ni lolo niya ay eto't ibinigay niya yung flowers. Wala pa nga pala silang picture ni lolo kaya naman magpapapicture muna sila din sa unahan. Ayun nga pala si lolo niya ang naghahatid sa amin. At siyang nasundo din sa amin dito sa school. Sa ating buhay, may mga desisyon tayo na ikakadurog natin pero magbibigay naman sa atin ng peace of mind. Pero hindi naman ibig sabihin na nadurog tayo ay hindi na tayo babalik sa dati or mabubuo ulit. Bagkus nga ay magkakaroon ka pa ng value kapag nabuo ka ulit. Mas mahal, mas mahalaga, mas maganda at mas kapaki-pakinabang. May ihalin tulad ko nga ito sa ating pagiging nanay. Mga nanay dyan na nag-stay at home. Walang ibang choice kundi sila mag-alaga ng anak. Hindi ibig sabihin na nag-aalaga ka ngayon ay mag-aalaga ka na habang buhay. Kung anong itinanim mo ay siya mo ring aanihin. Hindi madali ang buhay pero palaging may maganda at may lesong ituturo ito sa atin. Kung saan isang araw ay may ituro mo din sa iyong mga anak. Ay siya, kung nakaabot ka nga sa dulong ito ay thank you. Pwede mong i-comment kung nasaan ka ngayon para naman malaman ko kung saan na umabot ang videong ito. Always remember that God is good all the time and all the time God is good. Salamat sa panonood. Bye. God bless.